Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon ay nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Hulyo, 2024. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Sa ating patuloy na pagninilay at pakikinig sa mga napakasimpleng pagbabahagi ng mga aral na ipinapaabot sa atin ng ating mga pagbasa. Sana patuloy ang ating pagsisikap na gumawa ng paraan upang maging mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng ating mga ginagawa, buong buhay natin. Yan lang ang isa sa mga pinakamalaking hamon sa atin bilang tagasunod ni Kristo, bilang biniyagan. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 18 hanggang 26. Tingnan natin ng mabuti yung isinalaysay sa ating pagbasa sa araw na ito na si Jesus ay habang patuloy na nagsasalita at patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita ng kabutihan ng kanyang ama. Marami ang mga taong lumalapit sa kanya. Kaya siksikan yung mga tao at hindi mapigilan ang mga nararamdaman nila. Dinudumog si Jesus, lalong-lalo na ng mga taong may sakit at ng mga taong gustong makinig sa pagpapahayag ng kabutihan. At isa sa mga pangyayari dito ay yung isang babae na may sakit, nagdurugo ang kanyang isang parte ng kanyang katawan at gusto niyang gumaling. Kaya lang dahil sa napakaraming mga tao na sumasalubong kay Jesus at napaikutan siya, pumasok sa kanyang isip na sabi niya, mahawakan ko lang ang kanyang damit, ako ay gagaling. Napakatindi ng kanyang pananampalataya, kaya gumawa siya ng paraan upang sumunod at mahipo man lang, mahawakan man lang ang damit ni Jesus. Kaya nung nahawakan niya ito, ay gumaling siya. Kaya si Jesus mismo naramdaman niya rin na parang may humawak sa kanya at may puwersa na lumabas sa kanyang katawan. Kaya nung hinanap ito ni Jesus, talagang inamin niya na siya ang humawak. Kaya sabi ni Jesus, gumaling ka na sa iyong sakit. Mga kapatid, hinahamon tayo na magkaroon ng tapat na pananalig kay Jesus. Alam ko marami tayong mga pagsubok na naranasan sa buhay. Minsan itong mga pagsubok ay naging dahilan upang tayo ay mawalan ng pag-asa. Tayo ay magkaranas ng panlalamig, manghihina. Ngunit sa lahat ng mga ito, narito pa rin tayo, buhay na buhay, puno ng kagalakan. Amen? Talagang napakabuti ng Panginoon. Dahil kahit minsan hindi tayo naging karapat-dapat na tumanggap sana ng mga biyayang pinapaabot niya. Kaya lang dahil sa kanyang awa at pagmamahal, lahat tayo ay naging kabahagi ng kanyang pagmamahal. Sana anuman ang mangyari, gaya ng ginawa ng isang babaeng ito sa ating Ebanghelyo, gumawa siya ng paraan, mahawakan lang ang damit ni Jesus at gumaling siya. Sana tayo ganun din. Sa ating pananalig, gumawa rin tayo ng paraan upang sa gayon ay ang Panginoon patuloy na gumabay sa atin, patuloy na narito sa atin dahil alam niya, mahal niya tayo at alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lakas. Turuan mo kami palagi na maging tapat sa iyo kahit anuman ang mangyari. Amen.